Isipin mo ang isang politiko na kailan may hindi nagsinungaling, hindi nagtaas ng buwis, at minahal ng lahat ng kanyang nasasakupan. Tunog utopya, di ba? Pero paano kung sabihin kung totoo ang politikong ito at namuno siya sa kanyang bayan sa loob ng 20 taon? Ang kaibahan lang, isa siyang pusa. Oo, tama ang dinig mo. Ngayon, ikukwento namin sa inyo ang hindi kapani-paniwala, ngunit totoong-totoong istorya ni Stubbs, ang kuting na kulay kahel na naging alkalde sa isang bayan sa Alaska at ginawa itong sikat sa buong mundo. Paanong nagwagi ang isang kuting na walang pangalan laban sa mga kandidatong tao? At ano ang lihim sa likod ng kanyang pambihirang tagumpay sa politika? Huwag kang aalis at malalaman mo kung bakit kung minsan ang pinakamahusay na pinuno ay yung may mga paa at buntot. Akala mo ito'y isang simpleng nakakatawang kwento lang? Ang katotohanan ay mas nakakagulat pa. Para lubusan nating maunawaan ang kakatwa at galing ng istoryang ito, kailangan nating maglakbay sa kabilang dulo ng mundo, sa maliit na bayan ng Talkeetna, Alaska. Ang lugar na ito ay may populasyon lang na humigit kumulang siyam na raan katao na napapalibutan ng naglalakihang kabundukan at mailap na kalikasan. Ang Talkeetna ay tinitingnan bilang isang tourist outpost, isang checkpoint para sa mga climber na nagnanais umakyat sa bundok Denali. Ang buhay sa bayan dito ay mabagal at tahimik at halos magkakakilala ang lahat. Sa aspetong politikal, ang Talkeetna ay may status na historic district na nangangahulugang wala itong opisyal na administrasyon ng lungsod, kaya wala ring posisyon ng alkalde. Sa totoo lang, ang halalan para sa alkalde dito ay isa lamang simbolikong kilos, isang paraan para magsaya at ipahayag ang kanilang opinyon sa mga kandidatong tao na, sa tingin ng mga lokal, ay hindi karapat-dapat. Sa lupaing ito ng pagkadiskontento at kakaibang humor, isinilang ang pinakahindi pangkaraniwang karera sa politika sa kasaysayan ng Amerika. Taong 1997, 1997 noon, naubusan ng gana o nadismaya ang mga residente ng Talkeetna sa mga naglalaban ng kandidato para sa posisyon ng honorary mayor. Wala silang mapagkakatiwalaan at wala rin silang iniaalok na kaakit-akit. Kaya naman, nagpahiwatig ng biro si Loris Tech, ang manager ng Naglis General Store, ang sentro ng kalakalan doon. May nakita siyang napaka-cute na kuting, kulay kahil at putol ang buntot sa isang kahon ng mga naliligaw na pusa. At ang munting nilalang na ito ang ipinanlaban niya. Ang campaign slogan niya ay henyo sa pagiging simple. Hindi siya magtataas ng buwis at hindi rin siya manghihimasok sa inyong buhay. Lubos na nagustuhan ng mga residente ang ideya, kaya naman sama-sama nilang isinulat ang pangalang Stubbs sa kani-kanilang balota. Ang kuting na pinangalan ng Stubbs dahil sa putol niyang buntot ay nagwagi sa botohan. Landslide victory ang nangyari. Nagsimula ito bilang isang protesta at pambawi ng inis, pero wala ni isa man ang nag-akalang ang biro nilang ito ang magdedetermina sa kapalaran at imahe ng bayan nila sa loob ng 20 taon. At dito, nagsimula ang 20 taong panunungkulan ni Mayor Stubbs. Agad-agad pagkahalal kay Mayor Stubbs, nagkaroon siya ng sarili niyang opisyal na tanggapan. Ito ay walang iba kundi ang Naglis General Store, yung mismong tindahan kung saan siya natagpuan. Ito ang naging sentro ng bayan, ang tagpuan ng lahat ng residente, at ang unang pinupuntahan ng mga turista. Ipinosisyon ni Stubbs ang sarili niya bilang ganap na may-ari ng lugar. Sige lang siya sa paglalakad sa ibabaw ng mga estante, natutulog sa ibabaw ng sako ng mga paninda, o kaya naman diretso sa ibabaw ng cash register habang nagmamasid sa paligid.
Walang pinipiling oras ang trabaho niya at karaniwan itong binubuo lang ng tulog, pagkain at pakikipag-ugnayan sa kanyang mga botante. Bawat residente o bisita ay pwedeng pumunta sa tindahan at makipag-ugnayan mismo kay Mayor. Haplusin siya, bigyan ng pangkain o simpleng hangaan ang kanyang kagalang-galangan. Ito na siguro ang pinakabukas at pinakamadaling lapitan na pamahalaan na naiisip mo. Walang office hours, walang sekretarya, at walang nakakaubos oras na burokrasya. Purong direkta lang na pakikipag-ugnayan sa taumbayan at talagang tuwang-tuwa ang taumbayan sa kakaibang estilo ng pamamahala na ito. Isa sa pinakatanyag na ritual ni Mayor Stubbs ay ang kanyang pang-araw-araw na pag-iinom. Araw-araw, matapos siyang mananghalian, inihahain sa kanya ang isang malaking kupita na may tangkad na puno ng tubig na hinaluan ng catnip. Ang ritual na ito ay naging tatak na ni Mayor at talagang inaabangan ng mga turista. Isipin ninyo ang eksena. Sa loob ng isang lumang tindahan sa Alaska, nakaupo ang isang importanteng pusang kulay kahel at may kayabangan niyang hinihigop ang tubig mula sa isang eleganteng baso. Kumalat sa buong mundo ang mga litrato at video ng pangyayaring ito na nagbigay kay Stubbs ng imahe na hindi lang siya basta pusa, kundi isang tunay na sibarit at gourmet. Ang maliit na detalye na ito ay lalo siyang pinakita na parang tao at nakakatuwa sa paningin ng publiko. Hindi lang siya nagkataong mayor. Talagang sineryoso niya ang kanyang papel. Ipinapakita ang kilos ng isang tunay na boss. Yung alam ang kanyang halaga at marunong mag-enjoy sa buhay. Dahil sa munting bagay na ito, nag-iba siya mula sa pagiging simpleng maskot lang at naging isang makulay at karismatikong personalidad na talagang kawili-wiling panoorin. Hindi nagtagal at kumalat ang balita tungkol sa pusang alkalde, lumampas sa hangganan ng munting talkate na. Una, siya ay isinulat ng mga lokal na pahayagan sa Alaska at pagkatapos ay sumunod na rito ang mga pambansang telebisyon. Nagdatingan sa bayan ang mga mamamahayag mula sa buong bansa upang makuna ng panayam ang kakaibang punong bayan. Siyempre, ang kanyang may-ari na si Loris Tech ang nagsasalita para sa kanya, ngunit si Stubbs mismo ang laging sentro ng atensyon. Pumupose siya sa harap ng kamera, nagpapapunas sa mikropono, at kumikilos na parang isang tunay na bituin. Ang kanyang kwento ay napakapositibo at kakaiba kaya't saktong-sakto ito sa mga balita na paagod na, sa negatibong istorya at politikal na iskandalo. Si Stubbs ay naging simbolo ng isang bagay na mabuti at totoo. Isa siyang politiko na hindi kayang magsinungaling o magnakaw. Isa lang siyang kaibig-ibig na pusa at iyon ay sapat na upang mapukaw ang puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang kasikatan ay lumubo ng napakabilis. Hindi matatawaran ang laki ng impluensya ni Stubbs sa ekonomiya ng Talkeetna. Ang maliit na bayang ito, na dati kilala lang sa iilang mountaineer, ay naging sentro o mecca ng turismo. Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, sinasadya talagang isama sa kanilang Alaska trip ang pagbisita sa Talkeetna para lang makita ang buhay na alamat, ang pusa na mayor. Tumalon ng ilang ulit ang dami ng mga turistang dumarating. Sa Naglis General Store, kung saan matatagpuan ang opisina ni Stubbs, nagbebenta sila ng iba't ibang souvenir na may mukha niya, mga t-shirt, mug, at magnet. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng matatag na kita sa bayan at sa mga residente nito. Mas marami pa ang naitulong ni Stubbs sa ekonomiya kahit hindi siya pumirma ng kahit anong batas o dekreto kaysa sa kayang abutin ng pangarap ng kahit sinong politiko. Siya ang naging buhay na tatak ng Talkeetna, ang kanilang pangunahing yaman
at ang pinaka-epektibong kampanya sa advertising na hindi man lang gumastos ng kahit isang sentimo ang budget ng bayan. Siyempre, may isang katanungang bumabagabag sa isip ng marami. Paano nga ba talaga namahala sa bayan si Stubbs? Maliwanag, wala siyang pinirmahang desisyon o ginawang anumang administrative work. Ang totoong kapangyarihan at pamamahala ay nasa kamay ng mga residente at ng commercial chamber ng bayan. Pero mas malaki at mas mahalaga ang naging papel ni Stubbs kaysa sa simpleng pagpirma ng mga dokumento. Siya ang nagsilbing moral compass, simbolo ng pagkakaisa at karangalan ng Tolkitna. Kapag may mga alitan o hindi pagkakaunawaan, biro lang nilang itatanong, ano kaya ang masasabi ni Mayor Stubbs tungkol dyan? At ang biro na yon ang madalas na nagpapagaan sa tensyon. Ang presensya niya ay paalala sa lahat na hindi laging tungkol sa dumi at intriga ang politika. Minsan, maaari rin itong maging simple, tapat, at syempre, malambot at mabalahibo. Pinag-iisa niya ang mga tao sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-iral at iyan ang pinakamahalaga niyang tungkulin bilang isang pinuno. Katulad ng sa karera ng kahit sinong sikat na personalidad, hindi nawawala ang mga iskandalo at mapanganib na sandali sa buhay ni Stubbs. Minsan, binaril siya ng isang grupo ng mga kabataan gamit ang airgun. Mabuti na lang at hindi malubha ang tinamo niyang pinsala. Pero ang insidenteng ito ay talagang nagpagimbal sa buong lungsod. Agad namang nahuli ang mga may kagagawan at sila'y humarap sa kaukulang parusa. Ngunit ang pinakamadramang yugto ng kanyang buhay ay nangyari noong taong 2013. Sinalakay si Stubbs ng isang malaking aso. Nagdulot ito sa kanya ng matitinding pinsala, kabilang ang bali sa buto ng dibdib, butas sa baga, at malalalim na sugat. Nakalagay sa binggit ng kamatayan ang kanyang buhay. Kinailangan siyang operahan ng mga veterinaryo sa isang komplikadong paraan. Ang buong syudad, pati na ang kanyang mga tagahanga sa iba't ibang dako ng mundo ay nag-abang at nagdarasal habang binabantayan ang balita tungkol sa kanyang kalusugan. Naglunsad ng kampanya para sa pondo ng kanyang pagpapagamot at buong puso namang nagbigay ng donasyon ang mga tao para iligtas ang kanilang minamahal na alkalde. Sa kabutihang palad, lumabas na isa siyang tunay na palaban. Nakaligtas si Stubbs at pagkatapos ng matagal na paggaling, bumalik siya sa kanyang mga tungkulin. Ang insidenteng ito ng pag-atake ay lalo pang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang alamat. Hindi na lang siya naging mayor. Isa na siyang bayani na nakaligtas sa isang pagtatangka sa kanyang buhay. Ang pagbabalik niya sa opisina niya sa Naglis Store ay nagdulot ng malaking kagalakan sa buong Talkeetna. Dinalhan siya ng mga tao ng regalo at masasarap na pagkain at muling nag-ingay ang media tungkol sa pusang politikong ito na hindi mapapasuko. Ang insidenteng ito ay nagpakita kung gaano kamahal ng mga residente ng bayan at ng mga tagahanga niya sa buong mundo ang kanilang mabalbon na pinuno. Hindi lang siya simpleng maskot, itinuturing siyang miyembro ng pamilya ng bawat residente ng Talkeetna. Ang kanyang katatagan at matinding kagustuhang mabuhay ay nagbigay inspirasyon at lalo pang nagpataas ng paggalang sa kanya. Dahil sa paglago ng social media, umabot sa bagong, pandaigdigang antas ang kasikatan ni Stubbs. Nagkaroon siya ng opisyal na Facebook page na mabilis kumuha ng 10,000 followers mula sa iba't ibang kontinente. Libo-libong komento ang iniwan ng mga tao. Sinulatan nila siya at nagpadala pa nga ng mga postcard mula sa iba't ibang panig ng mundo. Regular na nagpo-post ang kanyang mga amo ng mga litrato at balita tungkol sa buhay ng mayor. Ikinukuwento ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Narito ang mayor na nag-iinspeksyon ng bagong stock ng paninda,
Narito naman siya na nagpapahinga sa sikat ng araw. At narito rin siya na tumatanggap ng mga dayuhang turista. Si Stubbs ay naging isa sa mga kauna-unahang hayop na influencer bago pa man ito tuluyang naging sikat at uso. Pinatunayan niya na hindi mo kailangang magsalita para maging popular. Sapat na ang maging totoo ka sa sarili mo at magkaroon ng matinding karisma na talagang labis-labis niyang taglay. Marahil iisipin ng marami na ang kwento ni Stubbs ay isa lang kakaibang pangyayari. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga bihirang makakita ng mga hayop na pumapasok sa politika. Sa iba't ibang sulok ng mundo, may iba pang hayop na naihalal sa mga posisyong simboliko. Halimbawa, sa bayan ng Cormorant, Minnesota, ilang beses na naihalal bilang mayor ang isang aso na ang pangalan ay Duke. Sa bayan naman ng Sharon, Vermont, isang kambing na nagngangalang Lincoln ang nagsilbi ring honorary mayor. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang isang malinaw na trend. Sawa na ang mga tao sa tradisyonal na politiko. Naghahanap sila ng mga pinuno na may simpleng katapatan at sinseridad. At dito, perpektong pumapasok ang mga hayop. Hindi sila kayang suhulan at wala silang binibigay na huwad na pangako. Sila ay nariyan lamang, nagbibigay ng saya at positibong pananaw. Si Stubbs ang naging pinakamaliwanag at pinakamatagal na halimbawa ng trend na ito at siya ang nagtakda ng pamantayan para sa lahat ng sumunod sa kanya. Pero ano nga ba talaga ang pagkatao nitong tanyag na politiko? Ayon sa mga alaala ng kanyang mga amo at ng mga residente ng bayan, si Stubbs ay isang pusang may sariling ugali. Kaya niya maging malambing at palakaibigan, hinahayaan niyang haplusin siya ng mga turista. Pero kaya rin niyang ipamalas ang kanyang autoridad bilang isang alkalde. Kapag mayroon siyang hindi gusto, maaari siyang sumitsit o simpleng aalis na lang ng pademonstrasyon. Ayaw niya na basta na lang siya kukunin ng walang paalam at palagi niyang ipinaparamdam kung sino ang tunay na boss dito. Inilarawan siya ng ilan na medyo maselan at mapili, tulad ng nararapat sa isang tunay na bituin. Alam na alam niya ang kanyang halaga at humihingi siya ng sapat na paggalang. Ang mismong pinaghalong alindog at kasarinlan ang dahilan kung bakit siya ganoon kaakit-akit. Hindi lang siya isang simpleng pusa na pwedeng hawakan. Siya ay isang personalidad na dapat igalang at isaalang-alang. Dapat maintindihan natin, si Stubbs ay hindi lang basta pusa. Siya talaga ang simbolo ng kakaibang diwa ng Talkeetna. Ang bayang ito ay matagal nang kilala dahil sa mga residente nitong malalaya at medyo may sariling trip sa buhay. Sanay ang mga taga-Alaska na umasa sa sarili nilang diskarte at minsan ginagawang katatawanan na lang ang mga formalidad. Ang paghalal sa isang pusa bilang alkalde ay ang perpektong pagpapakita ng espiritu na yan. Ito ang paraan nila para sabihin sa buong mundo, kami, may sarili kaming batas. Mas pinapahalagahan namin ang sentido komun at mahusay na pagpapatawa kaysa sa walang lamang mga islogan ng politika. Si Stubbs ang naging bandila nila, ang buhay na sagisag ng kanilang pilosopiya. Sa tuwing tinitingnan nila ang pusa nilang alkalde, bawat taga-Talkeet na ay nakadarama ng pagmamalaki sa kanilang maliit pero kakaiba at malayang bayan. Siya ang kanilang maskot at tagapangalaga ng kulay ng kanilang kultura. Sa loob ng 20 taon ng pamumuno ni Stubbs, napakarami niyang nakilalang tao. Libu-libong turista ang dumaan sa kanyang opisina sa loob ng tindahan. Nakita niya ang mas maraming tao mula sa iba't ibang bansa kaysa sa maraming propesyonal na diplomatiko. At sa lahat ng iyon, nakahanap siya ng paraan para makipag-ugnayan. Para makipag-usap sa kanya, hindi na kailangan ng tagasalin.
Ang isang simpleng haplos o isang malambing na salita ay nauunawaan ng lahat. Siya ay naging isang uri ng ambasador ng kapayapaan at kabutihan. Ang mga taong nagpunta sa Talkeetna para makita ang pusa alkalde ay umuuwi na may ngiti at maiinit na alaala. Sa mundong puno ng alitan at pagkakaiba ng opinyon, ang kwento ni Stubbs ay isang hininga ng sariwang hangin. Nagpapaalala ito na mayroong mga simple at pandaigdigang bagay na kayang magbuklod sa mga tao, anuman ang kanilang nasyonalidad, wika o pananaw sa politika. Habang lumipas ang mga taon, tumanda na si Mayor Stubbs. Ang kanyang dating masiglang pamumuhay ay napalitan ng mas tahimik at mas banayad na pamumuhay. Hindi na siya madalas makita sa publiko at mas pinili na lang niyang magpahinga sa bahay. Nag-umpisa ng bumaba ang kanyang kalusugan, ramdam na ang epekto ng kanyang edad, kasabay ng mga pinsala mula sa pag-atake na nangyari sa kanya noon. Ang mga residente ng Talkeetna ay lubos na nakikiramay at nagpapakita ng pag-aalaga sa kanilang tumatandang pinuno. Itinuturing pa rin nila siyang alkalde nila, ngunit hindi na nila hinihingi ang palagi niyang presensya sa opisina. Karapat-dapat na siyang magpahinga. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, mas marami siyang oras na ginugol kasama ang kanyang pamilya, napapalibutan ng pagmamahal at atensyon. Ang kanyang pampublikong karera ay papalapit na sa katapusan, ngunit ang kanyang alamat ay naging walang kamatayan na. Tinapos niya ang kanyang misyon at payapa na siyang makakapag-retire ng may karangalan. Pumanaw si Mayor Stubbs noong ika-20 ng Hulyo, taong 2017. Namaya pa siya ng mahimbing sa kanyang pagtulog sa edad na 20 taon at 3 buwan. Ito ang naging wakas ng isang buong panahon para sa Talkeetna. Kumalat agad sa buong mundo ang balita ng kanyang pagpanaw. Naglabas ng mga obituary o paalala ang pinakamalalaking ahensya ng balita sa mundo para sa pusa alkalde na ito. Sa social media, nagbahagi ang mga tao ng kanilang alaala at mga larawan kasama si Stubbs at nagpaabot ng pakikiramay sa mga residente ng Talkeetna. Walang katulad ang naging reaksyon sa pagkawala ng isang hayop. Malinaw na hindi lang basta lokal na personalidad si Stubbs. Siya ay isa ng pandaigdigang phenomenon, isang simbolo ng liwanag at kabutihan, mga bagay na talagang kinakailangan sa makabagong mundo. Ang bayan ay nagdalamhati para sa pinakamatapat at pinakamamahal nilang pinuno. Patuloy na nabubuhay ang pamana ni Stubbs kahit na sumakabilang buhay na siya. Binago niya ang Talkeetna magpakailanman. Dahil sa kanya, nakilala ang maliit na bayang ito sa buong mundo at nagkaroon ito ng natatangi nitong pagkakakilanlan. Ang kwento tungkol sa pusa na naging alkalde ay isa ng alamat na patuloy na ikukwento sa mga susunod pang henerasyon. Pinatunayan ni Stubbs na kahit ang pinakanakakatawang ideya ay posibleng magdala ng matinding tagumpay basta't ito ay galing sa puso. Hindi mga batas o dekreto ang iniwan niya, kundi isang bagay na mas mahalaga, ang diwa ng pagkakaisa, pagmamalaki at pandaigdigang kasikatan. Ang kanyang alaala ay nakaukit sa mga souvenir, sa maraming artikulo, at sa puso ng libu-libong taong pinasaya niya. Isa siyang tunay na alamat. Ang kanyang kwento ay isang magandang paalala na ang mga dakilang bagay ay hindi kailangang magsimula sa malalaking salita o komplikadong mga desisyon. Nang yumao si Stubbs, sumulpot agad ang tanong, sino ang hahalili? Ang pamilyang nag-alaga kay Stubbs ay nagpahayag na isa sa iba pa nilang pusa. Si Denali, ang malamang napupuno sa prestihiyosong posisyon. Si Denali, na may parehong independyente at matibay na katangian tulad ng nauna sa kanya, ay mabilis na naging di-opisyal na kandidato.
Kahit na walang formal na halalan, marami sa mga residente ng Talkeetna ang tumanggap sa kanya bilang bago nilang simbolikong pinuno. Siyempre, imposibleng palitan ng isang alamat tulad ni Stubbs. Ngunit ipinakita ng pagdating ng kapalit niya na ang tradisyong sinimulan 20 taon na ang nakalipas ay buhay na buhay pa rin. Walang balak ang Tolkitna na bumalik sa mga nakababagot na halalan na puro tao ang kandidato. Ang espiritu ni Stubbs at ang kanyang kakaibang pamamaraan sa politika ang patuloy na nagdedetermina sa buhay ng kamanghamanghang bayang ito. May aral ba tayong mapupulot mula sa istorya ni Stubbs? Walang dudang meron. Hindi lang ito basta nakakaaliw na anekdota. Ito ay isang matapang at malalim na pahayag panlipunan. Ito ang naglalarawan ng matinding pagkadismaya at pagkasawa ng tao sa modernong sistemang pampulitika. Sa pagpili ng mga tao sa isang pusa, ang binoboto nila ay hindi naman talaga si Stubbs. Mas binoboto nila ang pagtutol sa kasinungalingan, pagkukunwari at korupsyon na nakikita nila sa mga politikong tao. Si Stubbs ay naging sagisag ng isang third force, isang alternatibo na nag-aalok ng tunay na katapatan at pagiging simple. Ang pamumuno niya ay maituturing na isang uri ng social experiment. Ipinakita nito na para umunlad ang isang komunidad, mas importante kung minsan na may nagkakaisang simbolo sila kaysa sa isang formal na pinuno. Siya ang perpektong politiko dahil sa katotohanan, hindi naman talaga siya politiko. Ang kasikatan ni Stubbs ay nagbibigay rin sa atin ng maraming aral tungkol sa sikolohiya ng tao. Kailangan ng tao ang mga bayani at magagandang kwento. Sa mundong punong-puno ng masasamang balita, ang kwento ng isang pusang naging alkalde at nagdala ng kasaganahan sa kanyang bayan ay nagsisilbing pampagaan ng ating damdamin. Ito ay isang kwento kung paanong ang kabutihan, katatawanan at kakaibang pag-iisip ay makakatalo sa sinismo at pagwawalang bahala. Hindi man nasolusyonan ni Stubbs ang mga problema ng mundo, pero ginawa niyang mas maganda ang mundo kahit papaano. Sa simpleng pagiging siya, pinapaalalahanan niya ang mga tao tungkol sa simpleng kaligayahan. Sa init, ginhawa, at walang pasubaling pag-ibig. At marahil, ito na nga ang pangunahing sikreto ng kanyang matagal na karera at pagmamahal ng sambayanan. Binigyan niya ang tao ng bagay na matagal na nilang hinahanap, pag-asa, at isang dahilan para ngumiti. Sa huli, ang kwento ni Stubbs ay isang pagpupugay sa kabalintunaan at sa kapangyarihan ng pamayanan. Ipinapakita nito na kung minsan ang pinakawalang katuturan at kakatwang mga desisyon ay siyang nagdudulot ng pinakamagandang resulta. Ang mga mamamayan ng Talkeetna nang piliin nila ang Kuting bilang kanilang pinuno ay hindi lang naglalaro. Sa halip, lumikha sila ng isang natatanging alamat na nagpayaman sa kanilang buhay at nagpasikat sa kanilang bayan sa buong mundo. Walang iniwang mga talambuhay o pampulitikang testamento si Stubbs. Ang kanyang pamana ay ang ngiti sa mukha ng mga turista, ang kaunlaran ng kanilang ekonomiya, at ang mainit na alaala na nakatatak sa puso ng milyon-milyong tao. Siya ay isang pusa na nagkataong naging alkalde, ngunit hindi nagkataong naging isang alamat. At ang 20 taon niyang pamumuno ay mananatiling isa sa pinakamaliwanag at pinakakahangahangang pahina sa kasaysayan ng pandaigdigang politika. Kaya, ito na nga, ang di kapani-paniwalang kwento ni Stubbs, isang pusa na namuno sa bayan ng mas matagal pa kaysa sa maraming presidente at prime minister. Ang kasaysayan niya ay hindi lang basta nakakatuwang bagay. Isa itong hindi pangkaraniwang pangyayari na nagpapaisip sa atin. Nagsimula bilang biro
at pagpapakita ng protesta. Ang kanyang pagkaalkalde ay naging isang malakas na makina para sa ekonomiya, naging simbolo ng pagkakaisa ng mga residente at pinagmulan ng positibong pananaw para sa buong mundo. Nakaligtas siya sa mga pagtatangka sa buhay, naging sikat na bituin sa pandaigdigang media at pinatunayan na para sa epektibong pamumuno, hindi kailangan ng matitingkad na pangako. Sapat na ang pagiging tapat, malambot, at laging handang matulog sa tanghali. Ipinakita ni Stubbs sa atin na pwedeng maging iba ang politika. Walang intriga, korupsyon, at kasinungalingan. Marahil, mas maraming ganitong uri ng pinuno ang kailangan ng mundo. Maraming salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Mayor Stubbs, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa iba pa naming nakamamanghang mga kwento. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin ninyo, anong hayop ang magiging pinakamahusay na mayor para sa inyong bayan? Isulat ninyo ang inyong pinakamalikhaing sagot sa comment section at pag-usapan natin yan.